para bagang lagi nilang nangyayari kung kailan sa panahon ng tag-init, kung kailan po peak yung demand, tsaka naman po nagsasabay-sabay itong mga plantang ito. Para hong nagiging, ano ho ba ito? Parang tradisyon. Sorry po, siguro baka wala na ho ako maharap na iba pang mga salita dito po sa pangyayaring ito, Chairman. Opo, para na nga tayong sirang planta tuwing summer na lang ay ganito ang usapan natin. Magkakaroon ng pagtaas ng demand, magkakaroon ng mga problema sa planta o sa linya at magkakaroon ng mga blackouts. So dapat ay magkaroon na tayo ng pag-uusap kung paano masusolusyonan ito para nang sa ganun, sa susunod na taon ay hindi na ito ang ating pag-uusapan. Bakit po, ano ho ba ang koneksyon o papel ng NGCP dito po sa tripping ng 500 kV line ng Ilihan Dasmariñas Transmission Lines? Ang kanila pong obligasyon talaga ay siguruhin na yung kanilang linya ay maayos na nakapagpapadaloy ng kuryente. Although, bagamat not all the time naman na talagang magagarantihan yan dahil may mga talagang nangyayaring mga pangyayari na pwedeng makapagpahinto doon sa pagpapadaloy tulad ng mga fault o yung pagkasira ng linya. Pero ito ay dapat kung makokontrol ng tao or kaya ay ma-avoid through maintenance, dapat ay maisasagawa ito ng NGCP bilang responsibilidad niya. Opo. Pero sir, hindi ho ba ang NGCP ang may hawak ng transmission line at automatic po na magkakaroon dyan ng fault, no? Wala hong dadali ng kuryente kung sira yung planta, hindi nakapagbibigay po ng planta. Sa pangyayari pong ito, nasaan po ang main responsibility? Sa NGCP ho ba o doon sa planta? Doon po sa nangyaring mga kakulangan ng supply bago pa man nagkaroon ng tripping doon sa Ilihan na linya, ito ay kagagawan noong mga planta na naka-outage. Especially yung mga naka-outage na hindi naman naka-schedule. Pero may mga kadahilanan kung bakit sila naka-outage, so dapat din ay tingnan natin. Kasi kung ikaw naman ay may-ari ng generation company, ayaw mo na hindi ka nakakatakbo dahil diyan ka kumikita kapag ka ikaw ay nakapagbebenta. Oo nga po, no? Pero sa pagkakataon din po na pumapali ang mga planta at nagkukulang ng supply ng kuryente, tumataas ba automatic ang presyuhan ng generation sa WESM? Opo, inaasahan yan na kapag manipis ang ating supply, ay tumataas at paminsan nga ay na-activate pa yung ating secondary price cap. Ibig sabihin, lumalampas na ng threshold at kakailanganin na mapigilan yung mga offers nang sa ganun ay hindi na lumampas sa threshold at bumaba na ulit. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa